Ito ang Istorya Pinas. Nagulantang ang sambayan ng Pilipino sa isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros sa tunay na pagkatao ni suspended Mayor Alice Guo matapos kinumpirma ng National Bureau of Investigation ang fingerprint ni suspended Mayor Alice Guo at Guo Waping ay tumutugma. Lagot ka, Alice Guo aka Guo Waping. Ayon pa ni Senator Win Gatchalian, hindi ito papayag na ma-deport lang si Guo Waping. Dapat pagdusahan niya ang mga krimen na ginawa niya sa Pilipinas bago siya ma-deport sa China. Ito na ba ang hustisya na inaasam-asam ng taong bayan at ng mga biktima? Nasaan na ba ang mayora? Matapos lumantad sa publiko ang di umano tunay na Alice Leal Guo sa mundo ng social media, makikita sa mga post video nito na Bisaya ang tunay na Alice Leal Guo. Patuloy pa ang paghahanap ng NBI sa tunay na Alice Leal Guo para maimbitahan sa susunod na hearing. Ang tanong sa mga oras na ito, buhay pa ba ang tunay na Alice Leal Guo? Sa investigasyon sa Senado na ipinakita ni Senator Risa Hontiveros na mayroong dalawang magkaibang tao na nagngangalang Alice Leal Guo, malamang ang ginagamit na pangalan at maging birth certificate ng mayor ng Banban ay isang anyang nakaw na identity. Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito tungkol sa Pogo, nagbigay ng samot-saring komento ang ating mga madlang netizen. Dapat dyan lifetime selda or pugot ulo na para di pa marisan ng ibang Chinese. Bakit hanggang ngayon wala pa rin kibo si PBBM tungkol sa inyong rekomendasyon na ipatigil na ang lahat ng Pogo operation dito sa Pilipinas? Bigain sana kung sino ang pinaka-mastermind at pinaka-protektor niya dito sa Pilipinas. Talamak talaga ang korupsyon sa ating bansa. Kasi kung mahigpit tayo sa batas natin, hindi yan makakalusot. Paano ang namumuno sa bansa natin ay parang walang pakialam sa mga nangyayari. Mabagal umaksyon o nag-aatubili umaksyon sa anong dahilan. Siya lang ang nakakaalam. Habang nililitis si Alice Guo, dapat siya ay nakakulong sa Senado para hindi na siya makatakas. Pag ibang tao ang hinihiring at nagsisinungaling ay agad nilang kinokontempt, samantalang si Alice Guo puro kasinungalingan, hindi nila mai-contempt. Bakit ganun? Nasaan nga ba ang hustisya pag mayaman matagal ang hearing at hindi mai-contempt? Dapat higpitan ang kaso ni Alice Guo, kaya kaya niyang lusutan ng kaso nila dahil sa power of money. Sir, tumainit na issue tungkol pa rin sa Pogo. Kayo yung una nagsabi na sa tingin ninyo si Mayor Alice Guo at si Guo Waping ay iisa dahil nga sa nakuha niya dokumento mula sa Bureau of Investment. At yun nga, true enough, nag-match yung kanilang fingerprint, ibig sabihin, iisa silang tao. Pero itong si Attorney Stephen David, na lawyer ni Mayor Alice, ang sabi, kanila pang ipasusuri yung validity nung nag-match na fingerprints. Alamin daw yung source. So may basehan pa ba para kanilang pagdudahan considering NBI na po yung naggawa ng matching ng fingerprints? Para sa akin, wala nang kaduda-duda na si Guo Waping ay si Alice Guo. At nasabi nga ni Director Santiago sa kanyang interview, napakaganda yung kanyang interview nung ini-explain niya yung fingerprint matching. Sabi niya, infallible to, ibig sabihin hindi nagkakamali. At ang fingerprint matching ay gold standard to sa buong mundo. Ginagamit ng United States, ginagamit ng mga maunlad na bansa, ginagamit rin natin sa kung gusto natin malaman yung pagkakakilanlan ng isang tao. Kaya ginagamit to sa korte. Kung mayroong mga krimen at gustong panunayan na itong tao ay may ginawa o walang ginawa, fingerprint rin ang pinapakita. Kaya wala nang kaduda-duda, 101% na si Guo Waping ay si Alice Guo. At ang advice pa nitong si attorney, tumakbo pa rin daw sa nalalapit na eleksyon itong si Mayor Alice Guo para daw yung mga residente sa Banban na lang daw ang humusga sa kanya sa pamagitan kung iboboto ba siya or hindi. Do you think? Tingin ko mahihirapan na siya dahil masyado ng obvious at lumabas na itong matibay na ebidensya sa pagkakakilanlan ni Alice Guo at ni Guo Waping. At masyado namang garapalan kung magpa-file pa siya ng Certificate of Candidacy. Tsaka by that time,
ang Solicitor General ay maghahain na rin. Tingin ko, mayroon ng desisyon at narinig ko rin sa balita na ang Solicitor General maghahain na rin ng kaso in the next few weeks. Pati ang COMELEC, Motu Proprio, ay maglulunsad na sila ng investigation at magkakaroon na rin ng pag-imbestiga dito sa issue ni Alice Guo. Kaya dalawang ehensya na ang mag-iimbestiga, kaya tingin ko kahit gusto man nila, imposible nang papayagan sila mag-file ng Certificate of Candidacy. Sir, ang sinabi ni dating Senator Leila de Lima, ang dapat daw yung immediate legal remedy laban kay Mayor Guo ay yung warrantless arrest by the Bureau of Immigration dahil dun sa kanyang serious violation ng her visa conditions and detention at the Immigration Deportation Facility pending her trial for the multiple criminal offenses na nakumit niya. So dapat ba immediately ma-aresto na itong si Mayor Guo? Actually, ibang maganda at ibang anggulo naman ang ginagamit ni Secretary de Lima dito sa isyung ito. Tinatrato niya itong issue ni Guo Huaping as an immigration problem. Para, kumbaga, kung ikaw ay illegal immigrant, pwede ka nang arestuhin ka agad ng Bureau of Immigration. No, meron silang police powers. At dahil nga, ang teorya dito, hindi na siya Pilipino, wala siyang visa. Dahil kung hindi ka Pilipino, kailangan mo ng visa dito, pwede ka nang aresto rin. So, ito ay ibang anggulo naman at pwedeng pag-aralan yan ng Bureau of Immigration para aktuhan ka agad kung posible yung gawin. Yan ay isang usaping legal na dapat pag-aralan ng Bureau of Immigration. Pero sir, dapat ba maging mabilis yung pagkilos? Nandun ba yung posibilidad na makalabas siya or makapagtago itong si Mayor Alice Guo kung talagang mukhang ano na siya? Kumbaga, booking na itong kanyang mga ginawang mga pangloloko. Pwede siyang magtago, pero mahihirapan siya makalabas dahil may lookout bulletin na para against her. At ang Bureau of Immigration during the hearing, sabi meron na naka-alerto na yung mga personalidad na konektado dito sa Pogo Hub, lalo na si Guo Huaping dahil nga sa nangyari sa kanyang fake birth certificate. Kaya mahirapan na siya dumaan sa mga formal channels natin, sa mga airport, seaport, mahirap na siyang dumaan doon. Pero syempre, pwede rin siya magtago dahil nakikita naman natin yan na ginagawa ng ibang mga inaaresto. So inaasahan niyo po, sir, naharap siya sa susunod na pagdinig ng Senate? Dapat lang. Dapat lang humarap siya at hindi siya makakaalis sa kamay ng batas. At madedelay mo pero mahahabol ka rin ng batas. No? At dapat humarap siya at ibigay niya na yung mga pangalan at magbigay siya ng totoong testimonya kung sino yung mga taong nasa likod nitong mga Pogo Hub at mga karumal-dumal na krimen. Alam ko mahirap paniwalaan, Shelly, no? Sa taong mahirap paniwalaan yung pananalita na galing sa isang tao na buong buhay nagsisinungaling siya, no? Pero tingin ko pakinggan rin natin kung meron siyang maibibigay na totoong impormasyon tungkol sa operators ng mga Pogo Hub. Kagaya nung na-raid dito sa Clark, no, sa Fontana, renade yung mga bahay at villa nung mga mastermind ng Pogo Hub na nag-ooperate sa Porac, nag-ooperate rin sa Bamban. Mas maganda kung magbibigay siya ng pangalan pa at kung lugar kung nasaan itong mga taong to. Sir, dahil dito lumilitaw na involved itong sina Alice Guo sa money laundering, kaya nga marami silang pera. So ito ba isa sa mga dahilan bakit lumilitaw na ang Pilipinas hanggang ngayon ay nasa global money laundering gray list? Actually, bago pa pumutok to, Selly, gray list na tayo eh. At isang dahilan doon ay yung Pogo. Makikita natin doon sa nag-report ang AMLAC nung sa isang hearing natin na isa sa dahilan kung bakit lagi tayong nasa gray list ay dahil sa Pogo. Dahil yung Pogo, hindi klaro kung saan nanggagaling yung pera, hindi klaro kung saan nanggagaling yung puhunan ng mga operators. Ay importante naman para makaalis tayo dyan sa money laundering, may transparency kung saan nanggagaling yung
pera o yung puhunan na ginagamit sa pagnenegosyo. Pero sa Pogo, hindi alam eh. Kagaya nga nito, sa Bamban, hanggang ngayon, hindi natin alam saan nanggaling yung pera. No? Alam natin may money laundering, sigurado na yan. Hindi lang natin alam kung saan nanggaling yung pera. So sir, yung mga properties, kung ano mang mga assets meron itong si Mayor Guo dito sa Pilipinas, ngayong lumitaw na hindi naman pala siya Pilipino, ano mangyayari doon? Ang OSG magfa-file yan ng forfeiture dahil nga illegal yung kanyang pagbili dito sa mga ari-arian, lalo na sa lupa. Nakita ko kasi sa Sal-en niya, bumili pa siya ng lupa sa Alabang eh. So, ang mahal doon. Itong lupang to ay, una-una, yung lupang yun, hindi natin alam saan nanggaling pera. Pangalawa, hindi siya pwedeng bumili dahil hindi siya Pilipino. At alam natin, sa bansa natin, Pilipino lang ang pwedeng bumili ng lupa. So, ang OSG, magfa-file ng forfeiture para ma-forfeit itong lupang ibinili niya. Sir, may bagong balita ngayon. Itong PAGCOR, ang sabi nila, may isang dating high-ranking government official ang nagtangka daw na i-facilitate yung pagkakaloob ng gaming license sa ilang mga illegal POGOs na recently ay ni-raid at natagpuan nga, napatunayan na sangkot sa mga illegal activities. So, ang nagsabi ho nito ay si PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco. Sabi niya, iniimbestigahan na daw yung suspicious activities ng dating mga former POGO licensees at dapat daw itingnan din yung role ng isang dating officials na mukhang conduit sa pagkakaloob ng licenses sa mga POGO applicants na dubious yung background. So may idea ka, ano masasabi niyo dito sir, at may idea ka kung sino yung high official na yun? Ex-cabinet member daw sir. Wala akong idea, Selly. Kanina ko lang rin nabasa yan, pinadala sa akin ng aking media staff. Sana nabigay nila nung huling hearing, no? Dahil 3 hearing ang isinagawa ng committee, but wala naman silang nababanggit. Ngayon lang namin narinig yan. At sana mabigyan yung committee ng kanilang official investigation report para mapatawag. Importante panagutin tong mga taong to dahil kung totoo man yung kanilang allegation at may evidence, papatawag natin sa committee para managot sila. Ang sabi ho dito ni PAGCOR Chairman, kanilang i-reveal sa tamang forum yung identity ng dating cabinet member. So, Senate is one of the proper forums, sir? Hindi klaro kung korte yan or Senate. Nasa kanilang discretion yan. Pero kung dahil ongoing in aming investigation dito sa Committee on Women at nagbigay siya ng ganyang pahayag, hihingin namin yung information na yon, no? In line kasi ito with in aid of legislation. Pero sir, kung former cabinet, ibig sabihin dating gabinete sa nakalipas na Duterte administration. Parang ganyan ang aking basa diyan sa kanyang press release ni PAGCOR chairman, no? So parang ganyan yung aking basa. I'm not sure lang kung sino yon or gaano kataas yung kanyang ranking. Kanina lang lumabas yan kaya hindi ko sigurado kung sino itong taong tinutukoy niya. Pero sir, baka paano to? Dapat din man tingnan kung may taga-PAGCOR na nakipagkuntsabahan din dito sa dating cabinet para nga makapagbigay ng lisensya doon sa mga dubious na ang background ng mga POGO. Dapat din ba malaman? Baka may Akin kasi, Selly, sa aking pag-imbestiga dito at pag-aanalisa, whether former PAGCOR officials or incumbent PAGCOR officials, yung proseso nila, napakalaking problema. Bigyan kita ng halimbawa. At yung mga taga Pampanga actually agree dito dahil kausap ko yung ibang mga local officials ng Pampanga. Yung simpleng probity check, hindi nila nagagawa. At inamin nila sa committee na hindi nila nagagawa. May third party rin sila pero hindi nagagawa. Unang tanong, bakit pa nag-third party? Correct. Hindi natin alam kung itong third party ay pwedeng pagkatiwalaan o baka nabili na rin ng POGO. Yung pangalawa, hindi naman mahirap mag-probity check kung masipag ka eh. Pupuntahan mo sa bahay,
kukunin mo yung mga background check. Magkakaroon ka na kagad ng ideya kung ano itong mga taong ito eh. Pero sa mga nakita namin dokumento at ikukumpara namin sa guidelines sa PAGCOR, talagang palpak yung pagsasagawa ng probity check or pag-iimbestiga ng PAGCOR dito sa mga incorporators. Sa incorporators pa lang, bagsak na eh. Bigyan kita ng konkretong halimbawa. Opo. Doon sa Hongsheng na Pogo Hub, 3 o 4 sa 5 mga incorporators sila, mga street vendors. Yes, yung humarap sa hearing. Humarap sa amin. At na-confirm rin namin, kasi pumunta yung si Merly, yung babae sa amin, kinlaim niya, street vendor siya. Pinuntahan rin ng aming team para tignan yung mga bahay. Talagang street vendor sila. No? Barong-barong yung mga bahay. Kaya makikita natin, kung gagawin lang nilang yung honest to goodness investigation at probity check, makikita mo na talaga na palpak kaagad yung incorporation papers at hindi na dapat bigyan kaagad ng lisensya. So, sa akin, meron ding accountability yung PAGCOR. kasalukuyang mga PAGCOR employees, lalong-lalo na yung nag-a-approve nitong mga lisensya o yung gumagawa ng investigation. Dahil according to their guidelines, dumadaan to sa kanila eh. Kung may karagdagan impormasyon tungkol sa mga naunang opisyal, then pwede rin natin tignan yan. No? Pero para sa akin, pangkabuuan, may problema talaga yung proseso ng PAGCOR. Sir, tinatanong ni Mark Kayabyab ng Philippine Star, meron ka ba idea daw kung sino yung dating cabinet member na yon? Wala akong idea for now. No? Pero may mga pangalan na lumalabas doon sa Porac Pogo Hub, 'di ba? Narinig niyo naman yung mga pangalan na lumabas doon. Wala lang akong ebidensya kung ano yung wala pang ebidensya kung ano yung connection nila, pero may mga pangalan na lumalabas doon. So, dapat bang pinangalanan na agad ni PAGCOR chairman yung dating cabinet member, o tama lang na hindi muna niya sinabi at sabi nga niya sa tamang forum niya i-reveal? Ang pagkakaintindi ko, nag-iimbestiga pa lang sila. So parang teaser ni chairman ng PAGCOR to, parang kinikiliti lang tayo no kung itong pangalan na ito. Pero pagkaintindi ko, ongoing pa kanilang investigation. So tama naman na dapat tapusin yung kanilang investigation bago ilabas yung totoong pangalan para hindi rin makasira. May nagsasabi. May mga mini-message na sa akin mga pangalan, kaya lang hindi ko mabanggit dahil hindi ko alam kung sila ba. Pero sir... to be honest, meron din ako mga pangalan pero hindi ko rin mabanggit kasi wala pa akong dokumento eh. So, nasasabi lang sa akin at antayin na lang natin yung kanila. Hihingin ko through the committee yung kanilang formal investigation para maging official yung kanilang communication sa atin. At kung sino man sir yun, yung former cabinet member na yun, ipapatawag din yun ng Senate. Correct. Tama. Kung ang kanilang investigation ay maganda, kompleto, may ebidensya, mayroong paper trail, then papatawag namin lahat ng mga taong mayroong kinalaman doon sa kanilang investigasyon. Pero sir, yung pinapaabot sa inyo na mga pangalan, iisa lang o magkakaibang pangalan? Iba-iba eh. Iba-iba eh. So, but in fairness, dahil nga very raw, no, talagang raw pa lang yung information, parang antayin na lang muna natin yung mga papeles dumating. Sir, itong anti-trapo movement ay nanawagan sa Senate, particularly sa inyo po ni Senator Risa Hontiveros, na imbestigahan daw yung alleged involvement of unregulated investment platforms in money laundering in the Philippines. Ang nanawagan ay yung Trapo Movement founding President Leon Estrella Peralta. Mukhang ano po ito, sumulat na huyata sa inyo to, sir? Ako personally, hindi ko nakuha. No? Baka yung staff ko siguro ang nakakuha. I-check namin. At since nabanggit to, I personally titignan ko itong issue ng platforms na nagagamit sa money laundering. Posible yan. No? Kung yung nangyari nga sa Bamban, hindi na-detect ng AMLAC kaagad. At kailangan pa gumawa ng isang
ganitong hearing para maudyok sila, tingin ko pwedeng mangyari yan, itong mga online platforms na gagamit sa money laundering. Ang money laundering ngayon, napakalaking krimen eh. At dahil maraming ang criminal activities na nangyayari sa ibang bansa, kailangan nilang linisin yung perang yun at ipakita na meron talagang formal na negosyo para magamit lang yung perang yun. So, titignan ko yan personally, yung issue na yan. Kasi sir, sabi nga, sa kabila daw nung clear instruction mula sa mga leader na ating bansa na labanan nga itong money laundering, yun daw Apple and Google, two of the largest multinational companies operating in the Philippines, patuloy daw binabaliwala yung request ng regulatory authorities, itong NTC and SEC, to ban unregulated investment platforms from their app stores. Kaya ito yung gusto nila daw na paimbestigahan. Okay. Nakuha ko na. Sige po, ititignan ho namin. Titignan ko personally yung issue na yan. At sir, panghuli na lang, do you think may basis pa na mag-conduct ng public hearing ang bagong chairman ng Committee on Accounts para dun sa mga issues sa new building? Tama lang ba na idaan ito sa public hearing? Kasi may nakaschedule next week. Alam ko ay nagkakaroon ng validation sa mga nagastos doon sa bagong Senate building. Tama lang yan kung meron talagang bagong leadership gumagawa ng validation sa mga nagastos. At ang pinakamaganda, magkaroon ng smooth transition sa pagitan ni Senator Binay at ni Senator Cayetano dahil traditionally ang Senate Committee on Accounts ang nagmamanage nitong pagpapatayo ng building. So, yung transition ay mahalaga. Yung validation, mahalaga rin yan. At sa alam ko, kasalukuyang ginagawa na yan. And then sa Pogo, sir, ngayong ang dami na nagiging development, sa tingin nyo, malapit na magkaroon tayo ng solution o palalim pa ng palalim itong mga isyong nahahalukan nyo may kaugnayan sa Pogo? Ang solution lang natin, Sally, ay i-ban ang Pogo eh. No? Yun lang talaga ang solution natin eh. Hindi ko kasi nakikita na ipagpatuloy ang Pogo at aasa tayo na walang kriminalidad na mangyayari sa ating bansa. Kasi nakikita, mahirap eh. Itong mga lisensyadong Pogo ang nagiging daan para makapasok dito sa ating bansa, yung mga illegal at mga sindikato. At yung mga nakita rin namin na sa papeles, itong mga quote-unquote legal, yung mga partner nila ay illegal. At nagiging, dahil partner nila ay mga illegal, nagiging legal na rin sa mata ng ating mga papeles at batas. Kaya hindi siya titigil hanggat nandito sila eh. At ang negosyo nito ay per se illegal dahil yung pinaka-main customer o yung main bansa na pinagkukuhaan ng taya ay illegal sa kanila ito. Ito ay China. Kaya yung kabuuan na pagnenegosyo ng Pogo, illegal. Kaya yan sabi ko, Sally, kung alam natin malaki ang kita dito sa Pogo, pero pag iisipin natin, wala sa ating mga malalaking negosyante ang pumasok sa Pogo. Kasi alam nila, illegal itong negosyong to at masisira yung kanilang pangalan. Kaya ang pumapasok na lang sa mga ganitong negosyo, yung mga sindikato, dahil wala naman silang pakialam sa kanilang reputasyon o sa kanilang pangalan. Naku, on that note, nag-overtime na pala ako. Masarap kakwentuhan kasi Senator Win. So sir, maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you, Sally.